Walang magsasabi sa iyo na ang mga middle class na pamilyang Tsino ay tahimik na dinadala ang lahat ng pag-asa ng kanilang buhay dito sa Pilipinas. Ako si Li Wei, isang real estate agent mula sa Shanghai. 30 taon na ako sa industriyang ito at ngayong gabi, habang nakaupo sa loob ng MRT, pinagmamasdan ko ang mga ilaw ng Makati at BGC na kumikinang sa Ilog Pasig. Para itong isang pusong ngayon palang muling tumitibok. Noon, hindi ako naniniwala na may maibibigay ang bansang ito maliban sa mas mababang halaga ng pamumuhay. Ngunit nang makita ko ang isang pamilyang Tsino na hila-hila ang kanilang malalaking maleta sa pagbaba sa istasyon ng Ayala, ang mga bata ay nagtatawanan sa loob ng tren at ang mga magulang ay nag-uusap tungkol sa mga bilingwal na paaralan, mga ospital na madaling puntahan, at isang komunidad na handang tumulong bago pa man itanong ang pangalan mo, nagsimula ko ng maintindihan. Hindi ito isang takbuhan mula sa pagod. Isa itong entablado para sa isang panibagong simula, isang buhay na may dignidad. Sa isang syudad kung saan nagbabayad ka gamit ang QR code at binabati ka ng kabutihang loob, mas mahalaga ang ideya kaysa sa edad at mas matatag ang kahinahunan kaysa sa ingay. Sinunod ko ang tibok ng aking puso. Bumaba ako sa platform, nilanghap ang hangin ng gabi at sinabi sa aking sarili, kailangan kong makita ito gamit ang sarili kong mga mata at isalaysay ito ng may buong katapatan. Ang Pilipinas ay hindi lang mas mura, mas may malasakit ito. At binibigyan tayo nito ng pagkakataong maging mas mabuting tao muli. Ako si Li Wei, isang tagabenta ng bahay na itinuturing ang propesyong ito bilang isang sagisag ng dignidad, hindi lamang isang pangalan sa labas ng opisina. Lumaki ako sa piling ng isang ama na nagturo sa akin na kapag magdadala ka ng tao sa isang bagong bahay, kailangan mo ring dalhin sila patungo sa isang bagong pag-asa. Sa loob ng 30 taon sa Shanghai, nakita ko na ang maraming pagbabago sa merkado, ngunit iba ang isang ito. May mga tawag mula sa Beijing, Guangzhou, Shenzhen, nagtatanong tungkol sa Metro Manila, Cebu, Davao. Nagtatanong sila tungkol sa mga bilingwal na paaralan, mga ospital na tumatanggap ng mga dayuhan, at mga komunidad na ligtas para sa mga nakatatanda. Ang mga boses sa kabilang linya ay karaniwang mga pamilyang nasa edad 40 hanggang 50. Ang kanilang mga tinig ay hindi sabik, kundi malumanay, malalim, at seryoso, parang mga taong matagal na itong pinag-isipan. Isinulat ko ang bawat tanong sa aking maliit na kwaderno. Magkano ang upa sa isang disenteng kondominium sa Ortigas? Paano makakapasok ang mga bata sa isang Filipino-Chinese language program? Paano mag-apply para sa health insurance para sa mga dayuhan? Anong mga dokumento ang kailangan para sa isang long-term visa? Habang dumarami ang aking mga tala, lalo kong napagtanto na ang mga taong ito ay hindi naghahanap ng mas murang lungsod. Naghahanap sila ng isang lugar kung saan maaaring magsimula ang buhay ng may dignidad. At ang salitang Pilipinas ay lumitaw na parang isang lihim na keyword na ginagamit nila upang magkaunawaan sa kanilang mga kaibigan. Isang hapon, pagkatapos mag-obserba mula sa MRT, tumayo ako sa harap ng istasyon ng BGC. Ang mainit na hangin ng Maynila ay dumampi sa akin, parang isang kamay na marahang tumapik sa aking balikat, na nagsasabing huminga ako ng mas malalim. Tinanong ko muli ang aking sarili, bukod sa mas mababang gastos sa pamumuhay, ano pa ang maibibigay ng Pilipinas sa panloob na mundo ng isang tao? Kung magkakamali ako ng sagot, maraming pamilya ang maaaring maligaw ng landas, kaya't nagtakda ako ng isang patakaran para sa aking sarili. Hindi ako maniniwala sa mga sabi-sabi, hindi ako magbebenta ng matatamis na salita. Titingnan ko ang Pilipinas sa mga mata ng isang bisitang may paggalang, pag-aalala at kabutihang loob na handang ibahagi. At itatala ko ang lahat ng may katapatan. Kinabukasan, nakipagkita ako sa isang pamilyang Tsino na 6 na buwan pa lang dito sa isang karinderya sa kahabaan ng isang kalye sa Kapitolyo, Pasig. Itinaas ng ina ang kanyang kamay at ngumiti sa serbidora. Ang kanyang maliit na anak na lalaki ay nagsabing, "Salamat po kahit na medyo matigas pa ang kanyang punto. Buo naman ang loob sa kanyang mga mata." Ikinuwento ng ama na dito, hinihikayat ng mga guro ang mga bata na magtanong at magpahayag ng opinyon ng magalang. Ang mga group project ay may kasamang musika, sining at serbisyo sa komunidad. Hindi kailangang mabuhay ng mga bata sa ilalim lamang ng anino ng kanilang mga grado. Ang kwento niya ay nagpaalala sa akin ng maraming boses sa telepono na nagsasabing,
Gusto naming makitang ngumiti ang aming mga anak bago pa gumanda ang mga numero sa kanilang report card. Nang hapong iyon, tiningnan ko ang isang second-hand na condo unit kasama ang isang lokal na ahente. Malinaw niyang ipinaliwanag ang mga hakbang mula sa kontrata sa pag-upa, sa security deposit, hanggang sa pagpaparehistro sa Bureau of Immigration. Sinabi niya, "Dito po, basta sumunod sa proseso, madali lang. Simpleng pangungusap, ngunit ipinakita nito sa akin ang isang landas na maaaring tahakin ng isang dayuhan, hindi isang magulong labirinto ng burokrasya." Dumaan ako sa isang pribadong ospital malapit sa MRT. Ngumiti ang isang nurse, itinaas ang kamay bilang pagbati, at inirekomenda ang mga health check-up package para sa mga dayuhan. Hindi ako kumuha ng litrato. Ayokong gamitin ang karamdaman ng iba para sa content. Ngunit isinulat ko sa aking kwaderno ang pakiramdam ng seguridad. Napakahalaga ng salitang ito para sa mga pamilyang nagdala ng kanilang mga alalahanin mula sa ibang bansa. Pagsapit ng gabi, naglakad ako sa paligid ng Ayala Triangle Gardens. Nakita ko ang mga matatandang nag-ehersisyo sa saliw ng musika at mga kabataang tumatakbo na may mahinang tawanan. Isang matandang lalaking Tsino ang huminto upang itali ang kanyang sintas. Tumingala siya at tinanong ako sa Mandarin, "Tinatanggap ba nila tayo rito?" Huminto ako at nag-isip ng wala pang isang segundo bago sumagot, "Kung tatanggapin muna natin sila ng may paggalang at kabutihang loob, laging may magbubukas ng pinto para sa atin." Nang gabing iyon, isinara ko ang aking kwaderno na may makapal na salungguhit sa ilalim ng salitang tungkulin. Ang tungkulin ng isang nagtatrabaho sa real estate ay hindi para dalhin ang isang tao sa isang magandang gusali, kundi para dalhin sila sa isang mas makataong pamumuhay. Kung magsisimula muli, ang bansang ito ay may isang universal na wika na tinatawag na malasakit, at ikukuwento ko ito nang hindi isinasakripisyo ang katotohanan upang ang bawat pamilya ay makapagpasya mula sa isang matatag na pundasyon ng puso at impormasyon. Sa umagang nagpasya akong seryosohin ang Maynila, ang kalangitan sa ibabaw ng NAIA ay mas bughaw at mas malinaw kaysa sa pag-aalinlangan sa aking isipan. Tahimik akong pumila sa harap ng counter ng SIM card. Ngumiti ang isang empleyado at magalang na nagsabing, "Good morning, sir." Ang kanyang malumanay na boses ay nagpawala sa kalahati ng tensyon sa aking mga balikat. Nagtanong lamang siya ng 2 o 3 beses upang maunawaan ang aking kailangan at agad na inayos ang aking internet connection. Inabutan ko siya ng maliit na tip. Dahan-dahan siyang umiling, "It's okay, sir. I'm happy to help." Ang mga salitang happy to help ay simple pakinggan, ngunit sa aking pandinig, isa itong paanyaya na magtiwala sa mga tao sa lungsod na ito bago mo pa sila husgahan. Kinaladkad ko ang aking maleta at sumakay ng bus patungong EDSA at lumipat sa MRT. Pinanood ko ang tanawin ng lungsod na dumadaloy sa bintana, tulad ng isang buhay na malapit nang magsimula ng bagong kabanata. Ang mga pasahero sa paligid ko ay tahimik at magalang. May 2 pamilyang Tsino sa unahan ng bagon. Yakap ng isang batang lalaki ang isang maliit na teddy bear. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang nakayukong binabasa ang isang listahan ng mga mahahalagang gamit sa bahay na nakasulat sa malalaking titik na sino. Ang kanilang mga mukha ay hindi nakatuon sa isang tourist map, kundi sa tanong na, "Saan tayo maninirahan bukas?" Ito ang parehong tingin na nakita ko sa Shanghai kapag ang mga tao ay tunay na nagpasya ng lumipat ng bahay. Pagbaba sa Ayala, bumili ako ng beep card at nilagyan ito ng sapat na load para sa unang linggo. Naisip kong gagamitin ko ang pampublikong transportasyon upang maunawaan ang lungsod sa pulso ng isang ordinaryong tao. Sa labasan ng istasyon, may isang matandang taxi driver na nagtaas ng kanyang sombrero bilang paggalang sa isang pasahero. Nakita niyang nakatingin ako, kaya't ngumiti siya. "Welcome po, sir. Magtatagal po ba kayo?" Tumawa ako ng bahagya. Kung tama ang impormasyon ko, magtatagal ako para maikuwento ito ng pinakamakatarungan. Tumango siya na para bang mas marami siyang naintindihan kaysa sa mga salitang narinig niya. Ang aking unang tuluyan ay isang maliit na hostel sa may bangkal. Malinis ang silid at may bahagyang amoy ng sabong sampagwita. Ibinaba ko ang aking bag, binuksan ang kwaderno, at isinulat ang aking 7 araw na misyon sa isang sistematikong paraan. 1. Siyasatin ang mga paupahang kondo sa 3 magkakaibang presyo sa kahabaan ng BGC, Ortigas at Rockwell. Kausapin ang building administration, tingnan ang aktwal na proseso ng mga dokumento,
Number 2. Bisitahin ang 2 bilingual na paaralan at isang international school. Hilinging makausap ang guidance counselor tungkol sa pag-adjust ng mga dayuhang mag-aaral. Number 3. Pumunta sa isang pribadong ospital na may international clinic. Tingnan ang proseso ng appointment, mga gastos, at mga health check-up package. Number 4. Sumakay sa Pasig River Ferry nang pabalik-balik upang basahin ang ritmo ng buhay sa tabi ng ilog at ang kaligtasan sa gabi. Cambio to? Sumali sa isang Filipino-Chinese community discussion group upang makarinig ng mga totoong kwento at hirap mula sa mga dokumento ng visa hanggang sa paunang gastos sa pamumuhay. 6. Mangolekta ng impormasyon tungkol sa mga pagbabayad gamit ang GCash, Maya QR, at ang pagbubukas ng bank account para sa mga dayuhan hanggat pinahihintulutan ng batas. 7. Itala ang bawat karanasan ng kabutihang loob na nangyayari dahil ang init ng pagtanggap ay hindi masusukat ng calculator. Nang hapong iyon, sinubukan kong baguhin ang aking ruta patungong Makati. Sumakay ako ng ferry mula sa Guadalupe. Ang tubig ng Ilog Pasig ay may kulay kape na sinag ng araw. Isang tindera ng saging Q ang masayang nakikipag-usap sa isang estudyanteng Pilipino. Nagbayad ang estudyante gamit ang GCash QR ng napakabilis. Sinubukan ko rin ito. Gumana ang sistema sa loob ng 2 segundo. Tumango ang tindero. Okay na po. Salamat po. Ang kanyang kilos na hindi nagmamadali ngunit episyente ay nagpaalala sa akin ng isang pangungusap sa aking kwaderno. Ang isang mabuting lungsod ay isang lungsod na hindi pinaparamdam sa mga ordinaryong tao na nagkakamali sila habang namumuhay ng ordinaryo. Sa gitna ng ihip ng hangin mula sa ilog, nakita ko ang isa pang pamilyang Tsino na magkakatabing nakaupo. Binuksan ng ama ang isang mapa ng mga kondo sa paligid ng Rockwell at poblasyon. Itinuro naman ng ina ang isang schedule ng klase sa Filipino language tuwing Sabado at Linggo. Ang kanilang dalagitang anak na babae ay ngumiti sa isang matandang Pilipina na nakaupo sa tabi nila. Sinabi lang ng matanda, "Ganda mo, iha." Sabay tapik ng marahan sa balikat. Isang lengguwahe ng katawan na walang hangganan. Isinulat ko ang isang maikling tala. Ang mga Pilipino ay hindi nakikialam, ngunit handa silang makiramdam. Ito ang banayad na kalasag na nagbibigay lakas ng loob sa isang dayuhan na huminga. Pagsapit ng gabi, pumasok ako muli sa BGC. Ang mainit na kulay ng mga ilaw sa kalye ay sumasalamin sa mga mukha ng mga taong pauwi na. Huminto ako sa isang maliit na printing shop upang magpaprint ng mga form na gagamitin ko sa pagtatanong sa mga admin ng kondo, paaralan at ospital. Tinulungan ako ng isang binatang empleyado na ayusin ang layout. "Ako na po, sir, para mas madaling basahin," sabi niya, at hindi na naningil ng dagdag. Tumingala ako at nakita ang isang ngiti na hindi kailangang isalin sa anumang wika. Dahil sa lahat ng ito, isang pangungusap ang umalingaw-ngaw sa aking isipan. Kung ang isang lungsod ay naguudyok sa iyong suklian ito ng kabutihan, ang lungsod na iyon ay karapat-dapat na maging tahanan. Ang unang gabi ay nagtapos sa isang plano para sa kinabukasan. Pagtingin sa kondo sa umaga, pagbisita sa paaralan sa hapon, pagpunta sa klinika sa gabi, at pagtatapos ng araw sa isang bilinggual na talakayan. Isinulat ko ang aking huling salita na parang isang panunumpa sa aking propesyon. Ikukuwento ko ang Pilipinas ng may katapatan. Walang dagdag, walang bawas, kapwa sa mga dali at hirap. Dahil ang isang bagong tahanan ay hindi lamang may magagandang pader. Dapat itong may katotohanan kung saan makakatayo ang mga nakatira sa loob. At kung ang katotohanan dito ay sumasalamin sa salitang malasakit, sisiguraduhin kong mararamdaman ng mga tao sa kabilang dagat ang init na iyon sa pamamagitan ng aking sariling mga salita. Sa unang araw ng aking aktwal na fieldwork, nagsimula ako sa isang kondo sa tabi ng MRT line. Ang sikat ng araw sa Maynila ay tumatagos sa salamin ng lobby na parang mahahabang guhit. Itinaas ng isang staff mula sa administration office ang kanyang kamay bilang pagbati bago itanong ang aking pakay. Sinabi kong galing ako sa Shanghai at nais kong maunawaan ang buong proseso para sa mga dayuhang pamilya. Kinuha niya ang isang English na brochure na may checklist. Security deposit, kontrata sa pag-upa, pagpaparehistro sa BI, mga panuntunan sa paggamit ng mga common areas, at mag-contact number para sa maintenance. Maikli, malinaw, at walang bahid ng pagkainis. Isinulat ko, ang pagkakaroon ng sistema
ay nagbibigay lakas ng loob sa isang dayuhan na humakbang. Bandang tanghali sumakay ako ng MRT para tingnan ang mga aktwal na unit sa 3 lugar, BGC, Ortigas at Rockwell. Isang may-ari ng unit ang nag-abot sa akin ng tsinelas sa harap ng pinto at mahinang nagsabi, "Tuloy po kayo. Dito sa Pilipinas, mahalaga ang kalinisan." Itinuro niya ang keycard system, mga CCTV, at ang mailbox area na malinaw na nakahiwalay ayon sa pangalan at numero. Walang nagmadali sa amin na magdesisyon, ngunit sinikap ng lahat na sagutin ang bawat tanong. Napansin ko ang isang uri ng paggalang na nagpaparamdam sa isang bisita na siya ay pinahahalagahan. Sa tanghalian, dumaan ako sa isang 7-Eleven upang subukan ang totoong buhay. Magbayad ng bill ng kuryente, mag-load sa aking beep card, at subukang magpadala ng isang maliit na pakete ng sabay-sabay. In-scan ng cashier ang mga QR code ng paisa-isa, sinabi ang eksaktong oras kung kailan makakarating ang padala. Sa loob ng wala pang 5 minuto, tapos na ang lahat. Pinagmasdan ko ang mga taong nakapila, mga estudyante, manggagawa, mga kasambahay, isang siklo ng buhay na dumadaloy sa isang tahimik na kaayusan. Ang isang mahusay na lungsod ay hindi kailangang isigaw ang teknolohiya nito. Sapat na gawin nitong hindi pabigat ang maliliit na bagay. Sa hapon, pumunta ako sa isang bilinggual na paaralan. Inanyayahan ako ng guidance counselor sa isang silid na salamin kung saan tanaw ang palaruan. Magkakasamang naglalaro ang mga batang Pilipino at dayuhan ng hindi nangangailangan ng tagasalin. Ipinaliwanag ng guro ang kurikulum na nagtuturo sa mga bata na magtanong, magtrabaho bilang isang grupo, magulat sa harap ng klase, at magkaroon ng mga club para sa sining at musika bilang regular na aktibidad. Gusto naming maging matapang ang mga bata na magsalita, nang magalang at makita ang halaga ng mga tao sa kanilang paligid, sabi niya. Naalala ko ang mga magulang na Tsino sa kabilang linya. Gusto naming makita ang mga ngiti bago ang mga grado. Dito, tila may lugar para lumago ang mga ngiting iyon. Gabi na. Dumiretso ako sa international clinic ng isang pribadong ospital malapit sa isang istasyon ng tren. Sinalubong ako ng staff ng isang magalang na pagbati na sinundan ng malinaw na Ingles. Itinuro niya ang schedule ng mga doktor, ang online appointment system, ang tinatayang gastos at ang mga health check-up package para sa mga long-term resident. Kung mayroon po kayong insurance documents, matutulungan namin kayong makipag-ugnayan, sabi niya. Ang kanyang mahinahong boses ay ginawang simpleng hakbang ang isang komplikadong bagay. Wala akong hininging diskwento, ngunit umuwi akong puno ng kumpiyansa. Gabi na, sumakay ako ng ferry mula sa Guadalupe pabalik sa lungsod. Ang hangin mula sa Ilog Pasig ay nagdala ng amoy ng pagkain mula sa mga tindahan sa tabi ng ilog. Ang boses ng mga nagtitinda ng prutas ay sapat lang para marinig. Hindi sila humihila ng braso o namimilit. Ang mga pasahero ay natural na nagbibigay ng espasyo sa isa't isa. Nakita ko ang isang batang lalaking Tsino na mahigpit na nakahawak sa rehas. Binulungan siya ng kanyang ina. Isang Pilipinong lalaki sa tabi niya ang umusog para magbigay ng mas maluwag na espasyo. Isang maliit na kilos na nag-udyok sa aking isulat ang salitang kaligtasan ng mas malaki. Bago umuwi sa aking tinutuluyan, sinubukan kong mag-transfer ng bayad para sa mga dokumento sa isang lokal na ahente gamit ang GCash. Agad na lumabas ang kumpirmasyon nang walang anumang komplikadong bayarin. Ang lungsod na ito ay ginagawang suportado ng infrastruktura ang mga tamang desisyon sa halip na hamunin ng mga pagkakagulo. Isinara ko ang aking kwaderno na may buod ng araw. Ang galing ng Maynila ay hindi dahil sa matataas na gusali o makukulay na ilaw, kundi dahil alam nito kung paano hayaang umusad ang ordinaryong buhay ng may dignidad. At kapag ang ordinaryong buhay ay nakakausad, ang mga pamilya ay nagkakaroon ng lakas ng loob na mangarap muli ng payapa at mahinahon. Gabi ng Sabado, pumasok ako sa isang maliit na community center sa may Binondo. Ang silid ay may amoy ng tsaa at mahihinang tawanan. Isang sulat kamay na karatula ang nagsasabing, Filchi Language Exchange, Newcomers Assistance. Lahat ay nag-alis ng sapatos at maayos na inihanay ito na parang isang tahimik na paalala na mamumuhay tayo ng may paggalang sa isa't isa. Kinuha ko ang aking kwaderno, ngunit napunta ang aking tingin sa isang babaeng namimigay ng mga folder na kulay krema. Ipinakilala niya ang sarili sa isang matatag na tinig. Ako si Maylin. 10 buwan na ako sa Maynila. Nasa folder na ito ang isang checklist
Mula sa kung paano mag-report sa Bureau of Immigration, kung paano basahin ang Meralco Bill, ang mapa ng MRT at ferry, hanggang sa mga pangunahing salitang Filipino na ginagamit sa mga opisina ng gobyerno. Ngumiti siya ng bahagya nang sabihin niyang, ang gabay na ito ay nilikha mula sa tunay na karanasan at tunay na luha. At sinundan niya ito ng isang pangungusap na nagpatahimik sa buong silid. Nandito tayo sa bayan ng iba. Ang unang salitang dapat nating matutunan ay salamat po at pasensya na po. Ang pangungusap na iyon ay parang naglatag ng pundasyon para sa bagong tahanan ng maraming pamilya. Sa kabilang sulok, isang lalaking nasa edad 50 ang may hawak na sketch. Ako si David Chen. Nagtatrabaho ako sa disenyo malapit sa eskolta. Dahan-dahan niyang iniladlad ang isang logo na idinisenyo niya para sa grupo. Isang tulay na nakaarko sa ibabaw ng mga alon ng Ilog Pasig na nag-uugnay sa mga titik na Filipino at Sino. Sa studio dito, pwedeng kontrahin ng mga junior ang sinasabi ko basta't may dahilan. Ang mga ideya ay isinusulat gamit ang panulat, hindi tinatatak ng posisyon. Ang mga nakikinig ay napangiti. Ang ilan ay nagliwanag ang mga mata, na para bang isang lumang tanikala na matagal na nilang pasan ang biglang nalagot. Sa oras ng pahinga, nakipag-usap ako sa isang single mother na Tsina. Kakasimula niya lang ng isang part-time na trabaho sa isang physical therapy clinic. Ang kanyang anak na babae ay maingat na isinusulat ang mga salitang salamat po ng paisa-isang letra. Ikinuwento ng ina na noong una, nanginginig siya tuwing kailangan niyang kausapin sa telepono ang paaralan sa wikang Filipino. Ngunit sinabi sa kanya ng guidance counselor, "Huwag po kayong magmadali, dahan-dahan lang po, sabay tayo." Dahil lamang sa salitang dahan-dahan, nakatulog siya ng mahimbing sa unang pagkakataon sa Maynila. Sinalungguhitan ko ang salitang iyon. Ang isang mabuting lungsod ay hindi ka tinutulak, kundi naglalakad sa tabi mo. Ang susunod na mesa ay inuukupa ng isang retiradong mag-asawa mula sa Hangzhou. Lumipat muna sila sa Cebu bago napadpad sa Maynila para sa kanilang mga medical check-up. Gusto ng asawang babae ang mga parke. Kapag maganda ang panahon, nagbibisikleta siya sa UP Diliman. Ipinagmalaki naman ng asawang lalaki ang isang maikling video sa kanyang telepono. Nakikipaglaro siya ng sipa sa mga estudyante sa isang field malapit sa universidad. Ang tawanan sa video na iyon ay hindi nangangailangan ng pagsasalin. Nakita ko ang kabataang nananatili at ang kalungkutang unti-unting naglalaho. Nang bumalik ang talakayan, inanyayahan ni Maylin ang lahat na magbahagi ng kanilang mga mahihirap na karanasan at ang mga kamay na tumulong sa kanila. Ang listahan ng mga hirap ay mahaba, pag-ischedule ng appointment sa embahada, mga website na naghahang, kapag nag-a-upload ng dokumento, pagbubukas ng bank account, hanggang sa paghahanap ng dentista na tumatanggap ng mga dayuhan. Ngunit halos lahat ng kwento ay nagtatapos sa pangalan ng isang Pilipino. Ang staff ng kondo na tumulong mag-fill out ng form, ang opisyal sa City Hall na dahan-dahang nagpaliwanag, ang kapitbahay na sumama para bumili ng SIM card. Hindi kami humihingi ng shortcut, dahan-dahang sinabi ni David Chen. Humihingi lang kami ng malinaw na mga karatula sa daan at isang kasama sa paglalakbay. Isang binatilyong 10 taong gulang ang tumayo. Sinabi niya na dati, takot siyang magsalita sa harap ng klase. Ngunit dito, pinag-practice siya ng kanyang guro sa Filipino sa harap ng salamin araw-araw, sinasabing, mahalaga ang boses mo. Ngayon, siya na ang MC sa mga school events. Kusang pumalakpak ang mga tao, nakita ko ang salitang dignidad na lumitaw sa mukha ng kanyang ina. Ngumiti siyang lumuluha. Bago maghiwa-hiwalay, nilapitan ako ni Maylin. Inabutan niya ako ng isa pang set ng mga polyeto. Ito ay isang mapa ng mga lugar na pwedeng tirhan sa paligid ng Kapitolyo at Ortigas, mga lugar na may palengke, botika na bukas magdamag, palaruan, at self-service laundry shop. Ginawa ko ito para sa mga bagong dating. Tinanggap ko ito at naramdaman kong ang bigat ng manipis na papel ay kasing bigat ng responsibilidad ng isang komunidad. Nagtapos siya sa pagsasabing, hindi kami naparito para lang kumuha. Kung tumatanggap kami ng kabutihang loob, dapat din naming ibalik ito sa pamamagitan ng pagiging gabay sa susunod na henerasyon. Lumabas ako sa balkonahe ng community center. Umambon at ang malamig na hangin ay nagdala ng amoy ng lupa at mga dahon. Ang tunog ng MRT na dumadaan sa malayo, ang buong lungsod ay tila nagsasabi na ang paglipat ng bahay ay hindi lamang pagpapalit ng tulugan,
kundi pagpapalit ng paraan ng pagtingin sa iba at sa sarili. Ginawa ng Maynila na mangyari ang aral na ito, bawat eksena, gamit ang pinakamatandang kasangkapan ng lipunan sa Timog Silangang Asya, isang komunidad na nag-aabot ng kamay bago pa man itanong ang iyong pangalan. Pagkatapos ng gabing iyon sa community center, binuksan ko ang aking kwaderno na may bagong paksa, mga nagtutulak, mga humihila, at ang mga tunay na pader. Sa unang umaga ng linggong iyon, sinamahan ko ang isang maliit na pamilya sa isang tanggapan ng gobyerno para ayusin ang kanilang long-term residency documents. Malinaw magsalita ng Filipino ang opisyal, ngunit para sa isang bagong dating, ang wika ng batas ay parang mga alon na humahampas sa bato. Nakita ko ang bahagyang panginginig ng mga kamay ng inang Tsina. Natatakot siyang magkamali ng salita. Itinaas ng babaeng opisyal ang kanyang kamay bilang pagbati bago magsimulang magpaliwanag ng dahan-dahan, sabay abot ng isang form na may kasamang sample sa Ingles. Dahan-dahan lang po sa pagsulat ha? Hindi po kailangang magmadali. Isang pangungusap lang at sabay-sabay kaming nakahinga ng maluwag. Isinulat ko ang salitang dahan-dahan. Dito, hindi ito nangangahulugang kabagalan, kundi pagbibigay ng dignidad sa pag-unawa. Kinahapunan, pumunta kami sa isang bangko upang magtanong tungkol sa pagbubukas ng account para sa mga dayuhan. Mahaba at detalyado ang listahan ng mga dokumento. Isa-isang tinanong ng empleyado ang bawat item, maingat na sinusuri ang mga supporting document. Sa isang punto, tumawag siya sa kanyang supervisor sa compliance department para matiyak na tama ang lahat. Gusto po naming maaprubahan na sa unang subok para hindi na po kayo masayangan ng oras. Napangiti ako sa mga salitang hindi masayangan ng oras. Sa isang lungsod kung saan iginagalang ang oras ng bawat isa, maging ang paghihintay ay nagkakaroon ng kahulugan. Sa hapon, pumunta kami sa isang ospital upang tingnan ang proseso ng pagpaparehistro. Ang anak na lalaki ng pamilya ay kailangang tumanggap ng karagdagang bakuna. Ang nurse ay nagsalita ng dahan-dahan sa paraang naiintindihan ng ina at nagprint pa ng isang paliwanag sa dalawang wika para iuwi. Ang gastos ay hindi kasing mura ng inaasahan, ngunit ito ay transparent tulad ng inaasahan. Ito ang humihila na aspeto ng Maynila, isang sistema na idinisenyo upang maging maaasahan ng mga tao. Kasabay nito, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang kliyente sa Tsina. Sabi niya, ang upa sa bahay at ang bayad sa tutorial doon ay nagpapahirap sa kanila gabi-gabi. Iyon naman ang nagtutulak na aspeto na nag-udyok sa kanyang iwan ang kanyang dating tahanan. Ang mga alalahanin ay naipon hanggang sa ang puso ay wala nang masandalan. Kinagabihan, pumunta ako sa inuupahang bahay ng isang mag-asawang kalilipat lang. Ang mga paunang gastos ay nagpatahimik sa kanila. Security deposit para sa 2 buwan, mga pangunahing muebles, kurtina, mga appliances na kailangang bilhin. Umupo ako kasama nila, binuksan ang listahan ng mga gastos, at ginuhitan isa-isa, pinaghihiwalay ang kailangan agad at ang pwedeng isunod upang makita nila ang sitwasyon ng malinaw. Hindi isang bundok ang unang buwan. Iminungkahi kong magsimula sila sa mga second-hand na muebles mula sa mga online community group bago unti-unting punan ang bahay ng mga bago kapag mas matatag na ang kanilang kalagayan. Tumango silang dalawa at ang kanilang mga boses ay gumaan ng bahagya. Ang isang lungsod na may mga pagpipilian ay nagpapahintulot sa mga tao na patuloy na pumili ng pag-asa. Ang pagkakaiba na kailangang pag-adjustan ay ang mas relax na takbo ng buhay sa Maynila. Sa mga araw na ang oras ng pagbubukas at pagsasara ng mga opisina ay hindi eksakto, maaaring mainis ang mga bagong dating. Sinabi sa akin ni Maylin na ginagamit niya ang prinsipyo ng pakikisama bilang kanyang gabay. Kung gusto nating maging on-time sila, kailangan din nating maging on-time at makipag-ugnayan ng malinaw at maaga. Kapag nagbigay tayo ng respeto, bibigyan din nila ng halaga ang ating oras kinabukasan. Nakita ko ang katotohanan nito kinabukasan nang tumawag ang isang furniture repair shop para sabihing, "Sir, medyo aagahan po namin ngayon. Baka po kasi maghintay kayo." Ang kabutihang loob ay palaging umiikot. Isang gabi, nag-video call ako sa isang ina mula sa Tsina na nagrereklamo mula sa kanyang bayan. Ang kanyang mga hikbi ay tumawid sa internet signal. Bakit kailangang mapalayo? Ipinaliwanag ng kanyang anak na babae sa maikling Filipino at mahabang Mandarin na dito. Mas madalas ngumiti ang kanyang anak, mas mahimbing ang tulog, at hindi na natatakot sa mga grado. Hindi siya nanalo sa lahat ng argumento,
ngunit nanalo siya laban sa sarili nang pinili niyang magpaliwanag ng may pagpapakumbaba. Ito ang pader ng damdamin na walang blueprint, ngunit kailangang akyatin gamit ang isang maamong puso. Para sa isang tulad ko, may isa pang pader, ang katapatan sa aking propesyon. May mga bagay na mahirap at dapat sabihin ng diretsyo. Halimbawa, mas mataas ang paunang gastos kaysa sa mga advertisement. Ang ilang uri ng visa ay kailangang planuhin ng mas maaga. Ang mga dokumento ay kailangang mas eksakto kaysa sa inaakala, ngunit lahat ay may gabay mula sa komunidad na tumutulong paikliin ang daan. Isinulat ko ito ng malinaw sa aking ulat. Hindi tinatanggal ng Maynila ang hirap, ngunit nagdidisenyo ito ng mga hagdan upang makaakyat ka ng paisa-isang hakbang nang hindi nawawalan ng dignidad. Sa huling gabi ng linggong iyon, bumalik ako at tumayo sa tabi ng Ilog Pasig. Inalis ng hangin ang pagod sa aking mga balikat. Binalikan ko ang mga nagtutulak at humihila na naglalaban sa buong araw. Ang mga paaralang nagbibigay ng espasyo para sa pagkatao, ang sistemang medikal na ligtas, ang transportasyong nag-uugnay sa buhay, kasama ang takot sa wika, batas, paunang gastos, at ang pangungulila mula sa pamilya. Sa huli, ang aral ng lungsod na ito ay maaaring ibuod ng maikli. Ang isang mabuting lungsod ay hindi nangangakong magiging madali, ngunit nangangakong tatayo sa tabi mo sa oras ng hirap, at tinuturuan ka nitong gamitin ang kahinahunan bilang tulay patungo sa kinabukasan. Isang gabi, pagkatapos kong samahan ang isang pamilya na magsumite ng mga dokumento, umuwi ako sa isang tahimik na silid at tinitigan ang isang pangungusap sa aking kwaderno. Paano ako magkukuwento ng may katapatan nang hindi nagiging sanhi ng pagkaligaw ng sinuman? Ang bigat ng tanong na iyon ay parang isang bato sa aking dibdib. Alam kong ang aking trabaho ay hindi para dalhin ang mga tao sa isang magandang gusali, kundi para dalhin sila sa isang buhay kung saan maaari silang tunay na makapagsimula. Kung magpapalabis ako sa katotohanan, sasayangin ko ang kanilang oras at dignidad. Kung magkukulang naman ako, isasara ko ang isang pinto na dapat sanang bukas para sa kanila. Kinaumagahan, tinawagan ko si Maylin at sinabing, magsisimula ako ulit. Pero sa pagkakataong ito, gusto kong gawin itong mas sistematiko. Nagkita kami sa isang maliit na kapihan sa Makati. Naglabas siya ng isang folder na kasing kapal ng isang aklat at inilagay ito sa harap ko. Gumuhit ako ng isang diagram sa papel, ang landas para sa mga bagong dating. Mula sa bahay, paaralan, ospital, bank account, insurance, visa hanggang sa komunidad. Ang bawat punto ay may checklist ng mga dokumento, mga taong dapat kausapin, mga kinakailangang salitang Filipino at ang tamang oras para gawin ang mga ito. Nagdagdag si Maylin ng isang paksa. Paano? Humingi ng tulong ng may paggalang tulad ng pagtawag ng maaga, pagsasalita ng maikli at malinaw, laging magpasalamat, at suklian ito sa pamamagitan ng pagtulong sa susunod. Nagkasundo kami na gagawin naming transparent ang bawat hakbang. Hindi mangangako na magiging madali, ngunit mangangakong sasamahan sila sa paglalakbay. 2 linggo ang lumipas, ang aking maliit na opisina ay nabuo sa isang inuupahang espasyo sa ikalawang palapag ng isang gusali sa Ortigas. Isang lumang kahoy na mesa, malilinis na upuan, at isang bintanang nakaharap sa isang puno ng mangga. Nagdikit ako ng isang sulat kamay na karatula sa papel, makatao, makatarungan, walang dagdag bawas. Sa ilalim nito ay ang mga polyeto ng ang unang 90 araw sa Maynila na may QR code para i-download ang mga standard na form. Nag-schedule kami ng mga appointment 2 beses sa isang linggo. Sa karaniwang araw para sa mga papeles, tuwing Sabado para sa pagpapakilala sa komunidad, at tuwing Linggo para sa paglilibot sa lungsod gamit ang MRT at ferry upang maranasan ng mga pamilya ang pulso ng Maynila. Dumating si David Chen para magbigay ng isang maikling workshop tungkol sa paggawa ng portfolio para sa mga creative professional. Dito, sabi niya, pinahahalagahan ang gawa, hindi ang posisyon. Kung mayroon kang tunay na gawa, ipakita mo ito. Ang mahinang tawanan ay nagpagaan sa kapaligiran. Nakita ko ang mga tao ng iba't ibang edad na nagsisimulang maniwala na ang mga pinto ng oportunidad ay hindi nakasara base sa edad. Lumipas ang unang buwan. Natulungan namin ang mga unang pamilya na makapagsimula. Nasa isang lugar sila kung saan balanse ang gastos, malapit sa paaralan ng kanilang anak, at malapit sa ospital na kanilang pinagkakatiwalaan.
Sinimulan ni Maylin ang isang maliit na proyekto na tinawag na Kapatid 1C on 1 na nagtutugma sa mga bagong dating sa mga voluntaryong Pilipino o Tsinong matagal nang naninirahan dito upang samahan sila sa kanilang unang mahirap na gawain, pag-file ng mga dokumento, pagbubukas ng bank account, pag-ischedule ng doktor. Pagkatapos nito, kailangang magbayad ng bagong dating sa pamamagitan ng pagiging kapatid sa susunod na darating. Nang magsimulang umikot ang siklong ito, ang buong lungsod ay tila naging mas maunawain. May mga gabi pa rin kailangan kong harapin ang hindi magandang katotohanan. Nawawalang dokumento, bigla ang pagkansela ng appointment, mga gastos na mas mataas kaysa sa inaasahan. Tinatawag ko ang bawat pamilya, pinauupo sa paligid ng kahoy na mesa at sinasabi ng diretsyo kung ano ang nangyari, bakit at kung paano natin ito aayusin. Walang pagsisi sa tadhana. Magtitimpla si Maylin ng mainit na tsaa, ilalagay ito sa harap nila at mahinang sasabihin, hindi natin pinipili ang madali, pinipili natin ang malinaw. Ang mga salitang iyon ay nagbibigay ng lugar sa mga alalahanin. Sa unang 3 buwan, nakabuo kami ng isang grupo ng halos 150 katao. Nag-organisa kami ng isang buwanang talakayan, nag-iimbita ng mga abogado, mga eksperto sa pananalapi at mga guidance counselor para magsalita sa wika ng ordinaryong tao. Sinabi ko sa lahat mula sa simula na ang aking opisina ay hindi tumatanggap ng komisyon mula sa mga unit na hindi namin personal na nakita at hindi kami tumatanggap ng advertising mula sa mga paaralan o ospital na hindi pa namin nasasamahan ng pamilya. Marami ang nagkatinginan at tumango. Alam kong ang tiwala ay hindi nagmumula sa mga panunumpa kundi sa paulit-ulit na pagkilos. Pagkalipas ng 6 na buwan, nakatulong kami sa mahigit 30 pamilya na makapagsimula sa Maynila habang nananatiling nakatayo sa katotohanan. Ang huling pamilya para sa buwang iyon ay nagpadala ng isang mensahe. Kagabi, nakangiting nakatulog ang anak ko. Ang maikling pangungusap na iyon ay nagpaliwanag sa sulat kamay na karatula sa aking opisina. Tumayo ako at tumingin sa kalsada mula sa bintana. Ang hangin ng gabi ay nagdala ng amoy ng mga bulaklak mula sa kapitbahay. Naalala ko ang gabing tinanong ko ang aking sarili kung paano ako magkukuwento ng may katapatan. Ang sagot ay nasa harap ko, maging isang tagapagsalaysay na nagtatrabaho tulad ng isang karpintero, sumukat ng tama, pumutol ng sapat, pakinisin ng maayos, at iabot ang gawa ng may kabutihang loob. Mula sa araw na iyon, itinigil ko ng tawagin ang aking sarili na isang tagabenta ng bahay. Tinawag ko ang aking sarili na isang gabay. Ang lungsod na ito ay hindi nangangakong magiging madali, ngunit nangangakong matututunan natin ang kahinahunan bilang unang wika. At kapag naging bihasa na tayo sa wika ng kahinahunan, sinisimulan na tayong tawagin ng lungsod na taga rito, hindi na isang dayuhan. Gabi sa Maynila. Ang hangin mula sa Ilog Pasig ay marahang binubuklat ang mga papel sa aking kahoy na mesa sa maliit naming opisina. Ang kulay kahel na ilaw mula sa lampara ay nagbibigay liwanag sa sulat kamay na karatula, makatao, makatarungan, walang dagdag bawas. Parang inuulit nito ang pangakong binuo namin sa unang araw. Tumingin ako sa labas ng bintana, nakita ang isang tren ng MRT na tahimik na dumaraan at naalala ang ngiti ng batang nakatulog ng nakangiti. Ang maikling mensaheng iyon ang naging buod ng buong paglalakbay. Hindi ginagarantiyahan ng lungsod na ito ang kadalian, ngunit ginagarantiyahan nito ang kabutihang loob na nagpapahintulot sa hirap na malampasan ng paisa-isang hakbang. Ang nakalipas na 6 na buwan ay nagturo sa akin ng isang bagay. Ang isang bagong tahanan ay hindi lamang gawa sa semento. Ito ay binuo ng mga simpleng salita tulad ng, "Salamat po, walang anuman po, dahan-dahan lang po." Ito ang mga hollow block na inayos ng may paggalang. At ang semento ay ang pakikipagkapwa-tao ang pagbibigay bago tumanggap. Nakita namin ang mga pamilyang Tsino na nagsisimulang magsalita ng Filipino nang may pag-aalinlangan ngunit may tapang na humingi ng tulong ng magalang. Nakita namin ang mga Pilipino na nag-aabot ng kamay nang hindi naghihintay ng kapalit. Nang umikot ang siklong ito, ang lungsod ay nagbago mula sa isang tanawin tungo sa isang tahanan. Para sa isang tulad ko, si Li Wei, ang huling aral ay may 2 bahagi. 1. Ang katapatan ay hindi isang estratehiya. Ito ang gabay ng iyong propesyon. 2. Ang paglipat sa ibang bansa ay isang pagsasanay ng puso na maging mahinahon sa sarili at sa iba. Ang isang mabuting lungsod
ay hindi nag-aalis ng pagod, ngunit tumatayo sa tabi mo kapag pagod ka na at tinuturuan kang hayaang umikot ang kabutihang loob. Kung naghahanap ka ng isang lugar para magsimula muli, ang Maynila ay hindi palaging mas mura, ngunit ito ay mas mainit tulad ng napatunayan na ng maraming pamilya. Sapat na init para magpatawa ng mga bata, magpahinga ng malalim ang mga magulang, at magbigay ng dahilan sa mga nakatatanda na gumising tuwing umaga na may ngiti. Gusto kitang anyayahang maglakbay kasama namin. Isasalaysay namin ang landas ng unang 90 araw ng detalyado. Ibabahagi namin ang mga checklist para sa mga dokumento, paaralan, ospital, mga lugar na matitirhan, at kung paano humingi ng tulong ng may paggalang upang makapagpasya ka mula sa isang matatag na pundasyon ng puso at impormasyon. Kung ang kwentong ito ay may halaga para sa iyo, i-follow ang aming channel at mag-subscribe. Maglalabas kami ng mga susunod na yugto kapwa mga kwento mula sa tunay na buhay at mga gabay na praktikal at madaling sundan. Upang ang salitang tahanan ay hindi na isang malayong pangarap, kundi isang pintong maaari mong buksan gamit ang iyong sariling mga kamay.